Young but wild. Tawag ng laman. Sa 50 na lalaki na aking nakadate, ang top 3 na pinakamagaling sa kama ay yung army. Ewan ko nga ba sa mga pulis at sundalo magagaling talaga pagdating sa putukan. Nakilala ko din itong sundalo na ito sa dating apps kung saan siya ay kasalukuyang naka-assign sa Mindanao, pero taga Nueva Ecija din, kaya nitong nakaraang holiday season ay nauwi siya sa Nueva Ecija. Yun naman ang naging pagkakataon namin para mag-meet sa personal. Hindi ko naman siya masyadong pinapansin nung una at alam kong hindi naman KMI magkikita, pero nung umuwi siya doon na naganap ang aming unang pagkikita at doon ko din naranasan na maputukan sa bibig. Nagkita kami sa terminal ng Cabanatuan City at tumuloy kami sa Jollibee Circum at doon kumain ng tanghalian. Pagkatapos namin kumain ay bowlahan ng konti at nagaya na siya na magpapahinga dahil galing pa siya sa Mindanao. Nag-isip kami kung saan may malapit na matutuluyan niya para magpahinga. Tamang-tama katabi lang ng Jollibee Circum ang pulang building. Alam kong familiar ang karamihan sa atin sa pulang building na tinutukoy ko. Ang gusto niya ay doon na kami magpalipas ng gabi. Medyo nag-alangan ako nung una, syempre hahanapin ako sa bahay. Pero syempre gumawa ako ng paraan, tinawagan ko na lang sila at sinabi kong makikitulog ako sa aking kaibigan. Doon na din kami umorder ng pagkain na panghapunan. Pagdating namin sa pulang building ay kwentuhan lang ang naganap hanggang sa siya ay nakatulog. Hindi ko na din siya kinulit at alam kong malayo ang kanyang pinanggalingan. Habang siya ay natutulog, ako naman ay nanood ng TV. Ayoko naman din matulog at hindi ko naman siya ganun kakilala at first time lang din namin nagkita. Pagsapit ng alas 7 ng gabi ay nagising siya. Tumayo siya at nag-shower, nahiya din siguro at galing siya sa biyahe. Isa lang ang napansin ko sa mga pulis at army, mahilig sila sa puting underwear. Bakit kaya Hano? Hihihi, may dahilan siguro yon. Pakisagot nga po sa mga uniform personnel natin dyan na nakikinig, pakitulungan nyo naman po akong sagutin. Hindi naman siguro lahat at baka natapat lang na nakaputi sila nung time na makipag-meet ako sa kanila. After mag-shower ni itago na lang natin sa pangalang Sergeant Ciced ay ako naman ang sumunod na naligo. Mahirap na baka may masabi pa, hihihi. Paglabas ko ng banyo ay nilapitan niya kaagad ako. At nagsabi na pwede bang bago tayo kumain ikaw muna ang kainin ko. Sa gulat ko ay hindi na ko nakapagsalita. Hindi niya alam nung tanghali ko pa hinihintay na may mangyari sa amin. Ayos din si Sergeant Ciced, Maginoo, pero may pagkamaharot na mas lalong nagbigay sa akin ng dagdag na gigil. Dito niya nangga ako sinalubong paglabas ko ng banyo at agad niya akong niyakap at hinalikan. Hindi ko pa naisisiyot ang aking panty nung time na yun at bukod tangi lang na towel ang nakabalot sa katawan ko, kaya paghatak niya ng towel sabay tulak sa akin sa kama ay wala na akong nagawa kundi maghintay ng kanyang first move. Doon gumagapang pa siya sa sahig diretso sa aking nakabukakang mga hita at doon kanyang hinahalikan ang aking mga paa paakyat sa aking hita hanggang sa umabot sa aking tilapia. Napapasabunot pa ako sa sobrang sarap at akala mo maninisid sa dagat itong army na ito. Siya na talaga ang pinakamagaling na sumisid sa lahat ng lalaking nakasama ko at number 1 siya pagdating sa larangang ito. Ilang sandali pa nga ang lumipas at ipinasok na niya ang kanyang talong na katamtaman ang haba at sa sobrang paglalawa ng aking tilapia ay pasok na pasok ang kanyang alaga. Na nagpasigaw pa sa akin sa unang pasok. Ito yung mga hinahanap-hanap ko na mga talong, hindi kahabaan pero sa tigas at taba ay mapapasabi ka na lang na, isagad mo, isagad mo. Ang galing niyang hamagod at habang nilalabas-pasok niya ang kanyang alaga ay ramdam na ramdam ko ang kanyang gigil at pagkasabik. Habang nakapasok ang kanyang talong ay kasabay ang paghimas sa aking naglalakihang papaya na mas lalong nagpapagigil sa kanya. Dinig na dinig ko din ang kanyang ungodly na mas lalong nagpapadagdag ng intense sa aming ginagawa. Mas lalo pa akong ginanahan nang itinaas niya ang aking mga paa habang nakapasok siya. Ang galing niyang gumalaw. Nadadala ko sa bawat kilos at bawat hagod ng kanyang balakang. Pang Viva Max ang kanyang galawan.
Mukhang madami na itong napagdaan ng gyera kaya sobrang galing pagdating sa kama. May pagka-Coco Martin ang kanyang mukha na medyo kayumanggi ang kanyang balat. Napakabango ng kanyang hininga, ito yung mga lalaking hindi naninigarilyo kaya walang amoy ang kanyang hininga na kala mo biha ng sigarilyo na amoy pasali kapag naninigarilyo ang isang tao. Salamat naman at malinis siya sa katawan, at ang kanyang pabango ay tamang-tama lang ang amoy hindi matapang, ito ay nakakapagpadagdag din sa gana pagdating sa kama. Ilang minuto pa nga ang lumipas at siya ay malapit ng labasan ng kanyang gata kaya hinatak niya ang ulo ko pataas at sa bibig ko niya pinutok ang kanyang gata. Unang beses ko palang naranasan yon kaya nagulat ako. Like for part 4.